Abay, may napatay daw pong BBM vlogger. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung sino yan. Bagamat may nagsabi sa akin, grabe raw yan na makawakwak sa akin. May God bless her soul, pero hindi ko po kilala kung sino siya. Ni minsan, hindi ko po napakinggan yan sa kanyang mga vlogs. No? Ang masasabi ko lang bilang matagal nang naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita, pag pinatay po natin ang mga mamamahayag, ang mga vloggers, pinapatay po natin ang demokrasya. Alam ko, sabi ng mga tao na napakatindi daw ng kritisismo nitong napatay na BBM vlogger laban sa akin. Pero ako po, hindi ko po tinatanggal ang mga kritisismo sa mga comment section. Kasi unang-una, yan po ang dahilan kung bakit umaabot ako ng 400 million views a month. No? Habang winawakwakan ako ng mga bayaran, ng mga trolls, lalong tumitindi po ang engagement ko at mas maraming nanonood sa akin. No? Kaya sa akin, okay lang po yan. At pangalawa, naniniwala naman po ako na kahit anong katindi ang pagbabato nila sa akin, ang tao naman may sapat na pag-iisip para malaman ko anong katotohanan, anong kasinungalingan. Wika nga po ng isang American Justice, no, ang tunay na batayan sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng ideya. So aking panawagan kay BBM po yan, kay DDS, kinakailangan lahat ng mga pinapatay na mamamahayag at mga vlogger, at pareho lang naman po sila ngayon. Wala na pong distinction ngayon sa mga journalists at vloggers, at least sa mata ng UNESCO. No? Kapag ikaw po ay regular na nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan, at meron kang kita, at may mga kita naman yan sa mga monetization, no? Ikaw po ay journalist. So, hindi na po talaga striktong distinction. Ang importante, yung pagpaparating na impormasyon on a regular basis sa mga nakikinig, yan po ang batayan ngayon. No? So, kapag pinatay mo isang mamahayag o isang vlogger, talagang inuupakan mo ang demokrasya. Dahil sa demokrasya, importante yung malayang merkado ng idea. Kaya pabor o antay sa iyo, tinatanggap ko lahat po yan. Kaya ako wala akong problema. Kahit ano pang mga matitinding kasasamang mga bagay ang binabato sa akin sa comment section, hindi ko po yan binubura. Dahil una-una, sabi ko nga, no, lalong nag-i-increase yung aking reach. At pangalawa, alam naman ng taong bayan kung anong dapat paniwalaan, anong hindi. So kami po ay nakikiramay dito sa napatay na BBM vlogger. At sana ang Estado ay talagang mag-imbestiga. No? Alam niyo ba ho, yung extralegal killings, ang talagang definition ng extralegal killings, hindi po patayan ng mga drug pushers at drug addicts. Ang talagang definition po ng United Nations ay patayan ng mamamahayag at mga aktivista. Kaya nga nung panahon pa ni GMA, aktibo na tayo na nagsasabi na dapat titisin mga pumapatay ng mamamahayag dahil kapag ikaw ay pumatay ng mamamahayag o ng vlogger, hindi lang po yan murder, yan din po ay dagok sa demokrasya. Dahil importante ang malayang merkado ng ideya sa ating demokrasya. So sana po magkaroon ng puspusang investigasyon kung sino nasa likod nito at maparusahan. Dahil ang obligasyon naman talaga ng Estado kapag may napatay na vlogger o mamamahayag, bigyan ng mabilisang remedyo ang biktima. Kasama na po dyan yung pagpaparusa kung sino man ang pumatay. So sa mga ka-DDS, hindi po tama na palibasa hindi natin kahanay, hindi na natin hihinga ng katarungan ng pagkamatay. Lahat po tayo ay tao na hinilang sa imahe ng Panginoon at lahat tayo merong karapatang mabuhay kahit ano pa ang ating mga paniniwala. Ang new and improved Copico Blanca with New Zealand milk and premium coffee beans. Creamy as sarap na! Para ready for the day, Creamy as sarap, feel na ang good vibes sa creamy as sarap ng good vibes para ready for the day sa Copico Blanca. How to turn this basic product into this and this using CapCut. So today, tuturo. Isa pa pong balita nagsalita na po yung biktima ni Karim Khan. Si Karim Khan po ang prosecutor ng ICC na siya nagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong. Alam niyo po ako, I have no love lost dyan kay Karim Khan. Dahil nung unang pagdating ko po dito sa Netherlands, yan ang unang-unang tumutol sa aking pagtatayo bilang abogado. Dahil sabi nga niya, may kaso daw ako sa Pilipinas. No? At hindi ako dapat tumayo na abogado kay Tatay Digong. Pero ayan po, nakakarma siya dahil biglang lumabas ang totoo. Bagamat siya'y linait-lait ako dahil meron akong talim kaso sa Pilipinas, hindi rin po pwede maging abogado, siya pala mas matindi. Ang akusasyon sa kanya, binamanyak niya yung mga batang abogado na kasama niya sa trabaho. Siyempre po, kapag ang isang gaya ni Khan na talagang napakamakapangyarihang prosecutor, pantakan nyo, kinasuhan niya, pinaaresto niya ang isang dating presidente ng Pilipinas.
Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong presidente ng Russia. Kinasuhan niya at pinapaaresto niya isang nakaupong Prime Minister ng Israel. Ganyan kapangyarihan yung prosecutor na yan. So kapag ganyang kapangyarihang prosecutor nagmanyak na isang batang-batang abogado na nagtatrabaho sa ilalim niya, yan po talaga ay harassment. Dahil kahit anong sabihin niya, miski pumatol o hindi, talaga hindi naman makakahindi yung mga pobreng mga abogada na nasa ilalim ng kanyang opisina, no, kung siya ay magmamanya. At ang tingin ko po ay talagang tuluyan na siyang matatanggal. Lumalaban po yan si Karim Khan, ang sinasabi niya, may kinalaman itong kasong ito, tanim kaso daw po yan dahil kinasuhan niya si Netanyahu. No? Well, una-una po, no, wala naman pong ganyang ebidensya. Ang kanyang naging biktima ay isang Malaysian. Ang Malaysian po ay isang Muslim na bansa. Bagamat bubay yung biktima niya, posibleng hindi Muslim, malabo po na ang gagamitin ng Israel ay isang Malaysia na predominantly Muslim country kung sila ay magtatanim kaso para lang matanggal itong si Karim Khan. At ano naman mahihita ng Israel kung matanggal si Karim Khan? Hindi naman nila isusurrender si Netanyahu sa jurisdiction ng ICC, hindi gaya ng ginawa nitong si Marcos Jr., no, na talagang para matanggal ang banta ng mga Duterte, sinurrender si Tatay Digong sa ICC. No? Ang balita po, yung Netherlands, bansa na host ng ICC, ay boboto para matanggal ng tuluyan ito si Karim Khan. Nauna na pong nasuspindi siya ng mga miyembro rin ng ICC at ngayon po ay mukhang magbobotohan sila para tanggalin na siyang tuluyan at syempre pati yung kanyang Bar Association sa UK ay suspendido na siya. So mukhang lumalabas po na malakas ang ebidensya na nagmanyaki siya sa kanyang batang abogada at ang tanong, kung ganyan pala ang pagkatao ni Karim Khan, paano naka-impluwensya yung ganyang pagkatao sa pag-iimbestiga kay Tatay Digong? Siyempre po, inaasahan natin ang investigasyon ay patas dahil nga po sa ICC, ang trabaho ng prosecutor hindi lang para maghanap ng ebidensya na nagpapakita na pagkakasala. Kinakailangan tignan din niya ang ebidensya na nagpapakita na walang pagkakasala at kung merong ganyang impormasyon, dapat magkaroon ng desisyon na hindi dapat magtuloy ang kaso. Sa atin nga po, sa issue pa ng jurisdiction, may issue na tayo. Hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Yung kanyang predecessor, alam ko hindi naman siya ay nagpabaya, pero yung kanyang predecessor, yung kanyang pinalitan na prosecutor, natulog sa kangkungan at nag-antay ng pangalawang taon bago tayo magbitiw, bago humingi ng abiso para mag-preliminary investigation. Alam ko po, sabi ng pre-trial chamber at ng appellate chamber, ay nung nagsimula ang investigasyon, tuloy-tuloy na po yan. Pero sa akin po, tingin ko pagkakamali yan. At meron naman po dalawang dating appeals chamber judges na sumasang-ayon doon sa ating posisyon na dapat wala na talagang jurisdiction ang ICC. Pero wag natin kakalimutan ha, kaya ngayon po talaga nanawagan ng Amerika sa lahat mga kaalyado na gawin ang lahat para mawala ng ICC dahil nga dito sa ICC na pagpipilit na may jurisdiction sa mga bansa na wala namang tinatanggap na jurisdiction ng ICC. Mga bansa gaya nga po na Israel, ng Russia na hindi naman kasapi sa ICC, bakit nila i-issuehan ng warrant of arrest? Ganyan din po nangyari sa Pilipinas. Nung una tayo miyembro, pero tayo bumitiw na. Bakit nagpipilit na magkaroon pa ng jurisdiction? No? So, kaya nga po, well, sa lahat ng mga pulisya ni Trump, I find myself supporting itong panawagan ni Trump na dapat brick by brick talagang buwagin ng ICC kasi nga po, ang ICC, ang lumalabas ngayon, bagamat ang pinagkasunduan ng mga naging kasapin ICC ay court of last resort sila, dahil otherwise, malalabag ang soberenya at pagiging independyente ng mga bansa, ayun nga po, binabaliwala yung pagpayag ng mga bansa na kilalanin ng ICC only as a court of last resort. Kung hindi gumagana ng mga lokal na hukuman, tignan yung nangyayari sa Pilipinas. Bukas na bukas naman ng mga hukuman. Ang ating Korte Suprema, patuloy pag-iimbestiga sa mga patayan sa drug war. Magkakaroon tayo ng writ of amparo, writ of habeas corpus, writ of habeas data, and yet nakikihimasok sa paglilitis sa mga kaso na dapat lokal na hukuman at lokal na piskal na naglilitis. No? So yan po ang sentimiento ng Amerika. At syempre, ang Amerika ay siya nagpapadala ng mga kasundaluhan sa iba't ibang parte ng daigdig at nung minsan na nagsimula ang investigasyon ng ICC laban sa mga Amerikanong sundalo dyan sa Afghanistan. Hindi ko alam kung
talagang may krimen na ginawa mga kasundaluhan, siguro meron nga. Kasi dito nga sa gera sa Pilipinas at Amerika, yan po yung pinakamatinding gera kung saan linabag talaga ang batas na umiiral pag merong gera, no? IHL na tinatawag, International Humanitarian Law. At wala ang kaduda-duda na siguro may mga war crimes ka na nagawa din ng mga kasundaluhang mga Amerikano dyan sa Afghanistan. Pero ang punto, hindi nga pumayag ang Amerika na kilalanin ang jurisdiction ng ICC. Bakit nagpupumilit? At yan ngayon ang dahilan kung bakit nanawagan ng Amerika na buwagin ang ICC. Ang mga aliado hiningi niya gawin ang lahat para ma-isolate ang ICC, ipatupad ang mga sanctions laban sa mga opisyalis sa ICC at sa ICC mismo at bumitiw na sa pagiging miyembro. Gaya na aking nasabi dati, 3 African states na ang kailan lamang ay bumitiw na at inaasahan natin yung lahat ng 55 member states ng African Union ay bibitiw na rin. At sa tingin ko, yan po ang magiging dahilan kung bakit ang Tatay Digong ay makakauwi sooner than we expect. Tingin ko po, pag bumitiw na ang mga bansa na mayorya na miyembro ng ICC, ngayon po 125, kung maging 50 na lang sila, anong karapatan nila na litisin pa si Tatay Digong? At syempre, wala na silang resources para magpatuloy ng paglilitis, no? Dahil kung yung mga pinakamalaking kontribusyon gaya ng Japan, isang napakalalakas na aliado ng Amerika ay tutugon dun sa panawagan ng Amerika na bugin ng ICC, saan pa sila kukuha ng pera? I doubt if the European Union alone is willing to sustain yung operation ng ICC, lalong-lalo na, no, na yung kanilang mga ex-colonies ay hindi naman membro na ng ICC. Well, anyway, yan lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang panalangin na sana po ay tuluyan na mabuwag ang ICC nang makauwi na si Tatay Digong at ang panawagan. Kahit sinong vlogger, kahit sinong mamamahayag na pinatay, may obligasyon ng ang Estado na imbestigahan, parusahan ang pumapatay dahil kapag pinaslang mo ang mga nagkakalat ng impormasyon sa malayang merkadong ideya, yan po ay krimen ng pagpatay at dagok sa demokrasya.